Kai Sotto, papalag kaya sa NBA Summer League? Well, ito ang pag-uusapan natin in this video at ang katotohanan kung bakit kahit gaano pa kagaling ng ating idol at pinagpala ay meron pa ring mga taong inggit na humihila sa kanya pababa. Malapit na ang NBA Summer League, pero bago maglalaro si Kai sa NBA Summer League ay siguradong maglalaro muna siya para sa Gilas sa Latvia para tulungan ang Pilipinas na makabalik sa Olympics sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa unang linggo ng July. Kaya pagkatapos ng Japan B-League season, ay siguradong magpunta kaagad itong si Kai sa US dahil May 5 ang last game ng Yokohama B Corsairs sa Japan B-League. Meron pang more than 1 month si Kai na mag-training at maghanap ng team sa NBA bago siya sasali sa Gilas practice, which is expected na 10 araw lang upang mabibigyan ng pagkakataon ang katulad ni Kai na makasali sa team without jeopardizing his NBA plans. Napakaganda ng timing ng OQT dahil ito ang magsisilbing final training ni Kai bago siya sasabak sa NBA Summer League for the second time. At kung magiging impressive ang kanyang performance sa Latvia, ay siguradong pagdating niya sa Las Vegas para sa NBA Summer League ay napakataas na ng kanyang kumpiyansa. At ito ang dahilan kung bakit sigurado tayong papalag si Kai sa NBA Summer League. Pinagpala si Kai Sotto at napakaswerte niya dahil hindi lang siya matangkad kundi napaka-skilled pa at napaka-popular sa buong mundo. Kaya hindi maiwasang mayroong mga taong inggit sa kanyang success. Kahit minsan ay naiisip ng mga Pinoy basketball fans that even his teammates ay inggit rin sa kanya dahil kahit libre na siya, ay ayaw pa rin siyang pasahan. Plus the fact na kahit ang mga coaches ay ayaw nilang bigyan ng malaking role si Kai, kahit na nakikita na ng buong mundo kung gaano kagaling ng ating idol. Buti na lang at mauuna ang OQT dahil he will play under Coach Tim Cone na kung saan mukhang paborito niya si Kai and vice versa. Napakagandang tambalan ito para sa Gilas. At ito na ang right time na makikita na natin si Kai na magdodominate ng laro dahil magagamit na niya ang kanyang full array of arsenal. Alam kasi ni Coach Tim Cone kung paano gagamitin si Kai at gusto niya na magiging dominant center si Kai in the future. Alam rin ni Coach Tim kung paano gagamitin ang mga big man sa kanyang sistema and he relied heavily sa mga big man kahit saang team siya magpunta. At alam rin ni Coach Tim na fit ang skill set ni Kai sa kanyang vaunted triangle offense. Magaling kasing pumasa itong si Kai at merong deadly shot from mid-range, isang skill set na tamang-tama sa opensa ni Coach Tim Cone. Besides, magagamit rin ni Kai ang kanyang attacking move to the basket katulad ng ginagawa ngayon ni C-Stan sa Ginebra. Kaya ngayon pa lang ay nakikita na natin na isa si Kai Sotto sa sasandalan ni Coach Tim Cone sa darating na Olympic Qualifying Tournament. At sa NBA naman, si Damian Lillard ay nagkaroon ng hindi pangkaraniwang gabi sa panalo ng Milwaukee Bucks sa Game 1. Hindi talaga mapigilan si Damian Lillard sa first half ng laro, pero hindi na ito nakapunto sa second half. Lahat ng ito ay nagdulot ng isa sa pinakakakaibang dominanting performance sa kasaysayan ng NBA playoffs. Nagtala si Dame ng lahat ng kanyang 35 points bago mag-halftime sa panalo ng Milwaukee Bucks 109-94 laban ng Indiana Pacers para buksan ang kanilang Eastern Conference first-round playoff series. Damian Lillard set a Milwaukee Bucks record for points in either half of a postseason game. Games are hard enough, so you don't want to come out slow and wait. You want to have your pace, and you want to be sharp and be connected and be aggressive. So that was my mentality. Yan ang sabi ni Damian Lillard. At dahil nakaupo sa bench si two-time MVP Giannis Antetokounmpo na nag-recover sa kanyang injury,
agad na binigyan ng pagkakataon ng Milwaukee Bucks si Damian Lillard. Nagtala si Dame ng 19 points sa first quarter pa lamang at ito ang pinakamataas na individual na kabuuang puntos sa first half ng isang playoff game mula nang nagtala ng 38 points si Kevin Durant sa break para sa Golden State Warriors sa isang first round game laban ng Los Angeles Clippers noong 2019. Nakamit ni Kevin Durant sa huli ang 50 points sa nasabing laro pero wala ng karagdagang puntos pa si Damian Lillard sa natitirang bahagi ng laro. Simula ng panahon ng play-by-play noong 1995, walang player ang nakapagtala ng ganitong kadaming puntos sa first half at wala ng puntos sa second half sa anumang regular season o postseason na laro. Ang naunang record ay hawak ni Phoenix Suns Devin Booker na nagtala ng 31 points sa first half pero wala ng puntos sa second half sa isang first-round playoff game noong 2022 laban sa New Orleans Pelicans. Umalis si Devin Booker sa laro dahil sa naramdaman nitong hamstring tightness in the third quarter na siyang dahilan sa kanyang kakulangan ng produksyon sa second half. Samantala, ang napabagal naman ni Damian Lillard pagkatapos ng halftime ay hindi dulot ng injury pero ito ay dahil sa higpit na depensa ng Indiana Pacers. Matapos na panood na nagningning itong si Damian Lillard sa first half, ginawa ng Indiana Pacers ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan siya sa natitirang bahagi ng laro at dinipinsahan siya ng hindi lang isang bantay kundi multiple players pa ang nakatutok sa kanya. Part of me was like, go get the ball, chase it, and just try to keep going, and it's a long series. Yan ang sabi pa ni Damian Lillard. At ayon ni Lillard na mas pinili niyang maging matalino sa paglalaro sa pamamagitan ng pagtingin kung paano magre-respond ang Bucks sa kanilang coverage sakaling makita nila ito sa susunod na bahagi ng serye. Pagkatapos nagtala ng 11 of 19 from the field, 6 of 10 from the 3-point range, and perfect 7 of 7 sa free throw line, sa kanyang kahangahangang performance sa first half, sinubukan lamang ni Lillard ang 5 tira pagkatapos ng halftime at pinabayaan ang kanyang mga kakampi na humarurot sa depensa. Sina Chris Middleton, Bobby Portis at Brook Lopez ang merong mas maraming tira kaysa kay Lillard sa second half kung saan nagtala si Middleton ng 15 points sa kanyang 23 points sa second half. 詰めていきたい。ここはカイソット抜け出す。決めました。